Gising pa ba kayo? Well, kung inaantok na kayo, kayo ay makinig dahil lahat ng makikinig ay maliligtas. Ako nga pala si Cairo Andre Arbordeos na nagmula sa 1A Bachelor of Arts in Communication at handa kong ialay ang sarili para sa bayan. Charis! Nandito ko upang talakayin ang La Liga Filipina under the Chapter 6 entitled The Propaganda Movement and the Awakening of the National Consciousness. But before we start our discussion about La Liga Filipina, I have here some interesting facts about Jose Rizal. The formation of the execution. Maraming tao ang dumalo sa pagpaslang kay Rizal. Si Rizal ang nasa harapan. Nasa likod naman ni Rizal ang 8 Filipino soldier. Ang nasa likod ng mga Filipino soldier ay ang mga Spanish soldier. So, sino ang pumatay kay Rizal? Ang mga Filipino soldier. Ganto ang sitwasyon. Kung hindi nyo babarilin si Rizal, kami ang papatay sa inyo. At alam nyo ba na isa lamang sa 8 Filipino soldier ang may laman na bala sa kanilang mga baril? Dahil nakokonsensya ang mga Filipino soldier na paslangin si Jose Rizal. Ang pagpatay kay Rizal. December 30, 1896, petsa ng pagpaslang kay Rizal. 35 years old lang nung pinatay si Jose Rizal. Buhay pa ang kanyang mga magulang, sina Don Francisco at Doña Teodora. Na-witness ng kanyang mga magulang ang pagpaslang sa kanya. Fast forward tayo sa execution. Bago barilin si Rizal, meron isang medical officer na si Dr. Felipe Ruiz Castillo ang nag-check ng kanyang pulse rate. Nagulat si Dr. Castillo at nagulat ang lahat dahil normal ang pulse rate ni Rizal. So meaning, hindi siya kinakabahan at hindi siya natatakot na papatayin siya. Fast forward ulit tayo sa execution. Pagpalagay natin na nabaril na si Rizal, natumba na siya. Dinouble check kung buhay pa talaga si Rizal. Then nalaman nila na buhay pa ang Rizal. Kaya ang ginawa, binaril ulit siya sa ikalawang pagkakataon. Nang makonfirm na patay na talaga si Jose Rizal, may mga bandang nakahanda at nag-celebrate ang mga Espanyol. And they even shouted, "Viva España!" Ang pagbagsak ni Rizal matapos siyang barilin. Ang gustong mangyari ni Rizal noong babarilin siya, dapat daw nakaharap siya sa mga tao o madla na nandoon. But then, it was denied by the Spanish government. Bakit gustong nakaharap ni Rizal? Para at least may mukha pa rin siyang maihaharap sa tao at gusto niya ipakita na malinis ang kanyang konsensya. Pero sabi ko nga, it was denied by the Spanish government. So, nung bago siya barilin is nakatalikod siya. Pero nung pagkabaril sa kanya, pinilit niyang umikot, kumbaga nag-twist siya. Kaya nung pagkatumba ni Rizal, nakaharap pa rin siya sa araw. So that's all from our interesting facts. Now, we will move on to our main discussion of the La Liga Filipina. Noong si Rizal ay nasa Hong Kong, nagtrabaho siya bilang isang ophthalmic surgeon. Ito'y matapos niyang operahan ang kaliwang mata ng kanyang ina. Nag-isip si Rizal na bumuo ng isang organisasyon na hindi marahas o gumagamit ng armas sa pakikipaglaban. Ang organisasyong ito ay nakatutok sa aspetong panlipunan ng Pilipinas. Ito ang La Liga Filipina. Nang bumalik si Rizal sa Pilipinas noong gabi ng July 3, 1892 sa bahay ni Doroteo Ong Junco sa Ilaya Street, Tondo, Manila, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina. Mga layunin ng La Liga Filipina. Magkaisa ang buong kapuluan. Nais ni Rizal na magkaroon ng isang pinag-isang miyembro na nakatuon sa pagpapalaya ng bansa. Gusto nila ng mapayapang revolusyon sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad ng La Liga Filipina.
Pangalawa, proteksyon sa isa't isa kung sakaling magkaroon ng problema at pangangailangan. Ito ay pagtutulungan kung sakaling mangangailangan ang miyembro ng organisasyon. Pangatlo, pagtatanggol laban sa karahasan at kawalan ng katarungan. Kung isasaalang-alang natin na ang ika-19 na siglo ay puno ng mga pagkiling at pang-aapi sa mga Pilipino. Naisip ng La Liga Filipina na makakatulong sa mga Filipino na ipagtanggol laban sa iba't ibang bersyon ng karahasan sa komunidad. Pang-apat, pag-unlad ng edukasyon, agrikultura at komersyo. Hindi sapat ang kaalaman at abilidad ng mga Pilipino noon patungkol sa mga nasabing aspeto. Layunin ng organisasyon na paunlarin ang kanilang kakayahan at palawakin ang kanilang nilalaman upang hindi malinlang ng mga Espanyol na mananakop. 5 at panghuli, pag-aaral at pagpapatupad ng mga reforma. Hindi na sila tungkol sa mga teorya at pagsusulat ng mga nakakalungkot na kalagayan. Gusto nilang makibahagi sa mga pagbabagong dapat gawin sa Pilipinas. Narito ang mga opisyales ng kilusan. Presidente, Ambrosio Salvador. Pananapi, Agustin de la Rosa. Ingat Yaman, Bonifacio Arabelo. At kalihim na si Deodato Arellano. Matapos silang maghirang ng mga opisyales, bumuo rin sila ng mga konseho upang maging gabay ng mga tao. Supreme Council para sa buong bansa. Provincial Council para sa iba't ibang probinsya sa bansa. At Popular Council para sa mga munisipalidad at syudad sa bansa. Matapos ang 3 araw ng pag-oorganisa ng kilusan, pasikretong inaresto si Rizal ng mga Espanyol dahil pinaghinalaan siyang kasali sa marahas na organisasyon. Isang araw matapos siyang arestuhin, si Gobernador General Eulogio Despujol ay gumawa ng utos ng pagpapatapon kay Jose Rizal sa Dapitan, isang liblib na bayan sa Zamboanga. Nakarating si Rizal sa Dapitan noong Hulyo 17 taong 1872. 10 araw matapos siyang gawan ng utos na ipadala sa Dapitan. Dahil wala si Rizal sa mga araw na iyon, ang kilusan ay hindi naging aktibo. Dahil sa maling hilala na si Rizal ay kasaya sa isang marahas na organisasyon, nag-iba ang mga prinsipyo ng tao sa kilusang ginawa ni Rizal. Ngunit dahil sa pagkisikap ni Domingo Franco at Andres Bonifacio, ang kilusan ay muling naayos. Ang miyembro ng kilusan ay nahati sa 2. Ang mga konserbatibo ay bumuo ng grupong tinatawag na Cuerpo de Compromisarios na nangangakong patuloy na sumusuporta sa kilusang ginawa ni Jose Rizal, habang ang mga radikal na pinamumunuan ni Andres Bonifacio ay bumuo ng bago at lihim na lipunan, ang Katipunan, na inorganisa ni Andres Bonifacio sa mismong araw nang ipinatapon si Jose Rizal sa Dapitan. Ang mga gusto ng mapayapang reforma ay sumali sa kompromisaryos, habang ang gusto ng marahas na revolusyon ay magiging kasapi ng Katipunan. Naniniwala si Andres Bonifacio na ang kalayaan at kapakanan ng mga Pilipino ay hindi makakamit sa mapayapang kahilingan ng mga reforma. Gayunpaman, naniniwala ngayon ang mga Pilipino, lalo na ang mga miyembro ng Katipunan, na mayroon ng mahabang laban sa pagitan ng mapayapang reforma. At ang pinakamahusay na paraan upang wakasan ang kolonyalismo ng mga Espanyol sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng isang marahas na revolusyon, ang Katipunan. At dito na nga nagwakas ang La Liga Filipina. Muli, ako nga pala si Cairo Andre Arbordeos na nagmula sa 1A Bachelor of Arts in Communication, at lahat ng nakinig ay naligtas.
Maraming salamat po.